Kabok ah. Tayo yata ang huli nagpunta rito. Bago ka umalis. Ang tagal na nun ah. 1 taon. 1 taon? 1 taon, 10 days, 5 hours and 2 minutes. Meron ako ibibigay sa'yo. Totoo na ba ito, Rustan? Totoo na to. Nandito na ako. Mahal kita, Rustan. Mahal kita, Catherine. Mula ngayon, ano, Rustan? Mula ngayon, magsasama na tayo lagi. Pakakasal na tayo. Kailan? Ikaw. Maghihintay pa ba tayo uli? Alam mo, nung nasa States ka, minsan natatakot ako na baka hindi ka na umuwi rito. Bakit? 4 na taong ka na rin doon. Siyempre, maski paano, mawiwili ka na rin sa buhay doon. Kundi nga lang gusto ko makatapos eh. Hindi siguro ako makakatagal doon. Masyadong malayo. Nakakalungkot. Pag nalulungkot ka, anong libangan mo? Wala akong time maglibang. Puro pag-aaral ako hanggang makagraduate. Aral. Maniwala ako sa'yo. May offer nga ako sa States. Hindi ko nga tinanggap dahil gusto ko munang asikasuhin ang tungkol sa atin dalawa. Tapos babalik ka ron? Sasama kita. Ayaw mo? Gusto ko. Kaya lang paano ang nanay ko? Malulungkot siyang pag nawala ako. Alam mo naman ako lang tumitingin doon eh. Well, pwede naman sa kanilang natin pag-usapan yun eh. Saka, kahit naman nandito lang tayo, okay lang sa akin. May kaibigan ka na kagad, oh. Would you believe naligaw ako? Buti na lang hinatid niya ako. Buti na lang inatid kita. May maganda pala rito. Utol ko. Buti na lang nagpahatid ka. Nakakita ako na miski pa paano may muka. Nakakaya naman sa'yo, Minda. Masyado ka namin na istorbo. Ikaw naman, natutuwa nga ako sa isipan mong bumalik dito. Kababalik-balik ko lang ito. Sa'yo pa kami makikitip. Bahay to, horror. Akala ko ba apartment? Di naman apartment tawag dito, ah. Bodega. Bodega ng mga ipis at daga. Rita! Pasensya ka na sa mga anak ko. Mga spoiled kasi mga yan sa kanilang ina. Wala man lang nagmana sa akin. Sa tingin ko nga, Pablo, halos hindi ka naman nagbago eh. Malaki na itinanda ko, Minda. Mas malaki ang itinanda ko. At kasalanan ito ni Antonio. Hindi ako naging maligaya sa kanya. Masalapi naman ang napangasawa mo. Bakit?
Nasa salapi ba ang kaligayahan ng isang tao? Kung sa bagay, tama ka. Tumatakbo pa ba itong kotse mo? Kuha na nga ng konti. Sinupit mo eh. Mukhang marami kayong bisita. Para sa ating mga bisita. Hmm. Oh, Catherine. Pinakilala mo na ba sa kanila si Rustan? Hi, good evening. Kumusta ka, Ruslan? Mabuti ho. Ako si Pablo Acuesta. Ang panganay ko si Rita. Siya naman si Jojo. At si Chona. At ang kanilang kaibigan si Anastasio. Ay, Sa Amerika nagtapos ang pag-aaral yan eh. Anong course mo? Banking and Finance. Ikaw, anong course mo? financing. Kung paano ang financing niya ngayon. Banking and financing, ha? Magaling yan. Finance. Oo, bank and finance. Nung ako'y nasa college, Banking and finance Rosa. ho. Wala na yatang kanin si Jojo. Di pa busog? banking talagang unang kursong kukunin ko. Pero sabi nga ng tatang ko, asikasuhin ko munang aming yugan. Kaya nang lumaon, ang ginawa ko, pinagsama ko na lang dalawang bagay na yun. Nagbiyembro ako ng coconut planter ba? Huwag mong pansinin ng daddy ko, ha? Talaga lang pala biro yan, eh. Akala mo seryoso, no? Gusto mo, ha? No, thank you. Meron na. Ikaw, may natapos ka ba? Balak talaga ng mga batang yan na dito na magsipag-aral. Dito kasi, mas mataas ang high standard on education. Dala mo ba ang card ng mga bata? Oras na makalipat kami, yun ang unang asikasuhin nila. Matalino yun. Wow! Panibagong hakutan na naman? Hindi bale. Tutulong ako. Pablo, huwag mo na sanang isipin ang lumipat pa. Hindi magandang tingnan ng magkasama tayo sa ilalim ng isang bubong, Minda. Oo nga naman. Rosa? Baka gusto mo na magmatamis. Alam mo, Rustan, sabi ko nga rito kay Minda, ihanap kami ng apartment. Hindi na siguro masama ang 2,000 o 3,000 pisong budget sa isang buwan. Pero, mahirap maghanap ng bahay, Pablo. Ate Minda, hindi. Doon sa kabilang kanto, may for rent, oh. 500 lang. 500 pesos? Ano yun? Lungga? Oh, hindi pa naman yung nakikita, eh. Yan ang hirap sa mga batang yan. Masyadong masailan sa tirahan. Pakibot nga ng isda. Palibhasa ay sanay sa asyenda. Kung maghahanap tayo ng bahay, kailangan furnished na. Hindi rin ako papayag. Nalilipat kayo sa ganong kamiserableng bahay. Hindi sanay yung papasok ganun. Alam na alam nyo ah. May nakaraan sila eh. Jojo, kain na kain. Rosa? Hindi ganyan. Ako na nga. Ganyan. Ganyan. Idiin. Ay nako, maglalaban ako, magluluto pa ako, pero mag-floor wax, never. Walang ano man ito. Matagal ko na rin hinahanap-hanap ang gawaing bahay eh. Ang swerte naman pala ni Rosa. Katulong pa niya ang kanya senyora sa mga gawaing bahay. Ba, spoiled pala siya sa inyo. Hindi naman. Isa pa, kailangan ng katawan ang konting ehersisyo. Oh, yan. Sige.
Kahit saan toniladang floor wax ang ipahid niyo dyan, at kahit kuskusin niyo man yan na maghapon at magdamag, wala nang pag-asang kumintabay ang sahig ng kulungan ng baboy. Pasensya na kayo. Matagal kasing nabakanteng bodegang ito eh. Pero konting tiyaga lang, maayos ang lahat. O sige, pagkatapos niyan, doon naman sa bedroom ko ha. Pag napakintab niyo yon, mamahalin ko kayo. Rosa naman eh. Sinabi ko na sa'yo, hindi ganyan. Bakit nga ba nagtitipid ka sa floor wax? Di wala ring epekto yan. Oh, ganito lang yan. Mas marami, mas mabuti. Caught in a trap. Hey! Because I love you too much, baby. Yeah. Rosa? Paano? Ang inay mo eh. Bakit hindi nalang patirahin dito? Pati ba naman tubig? Pati sabon at panghilod ka mo. Chimay, tuwalya nga. Maliligo ka? Sabay na lang tayo, Miss Sexy. Bastos. Anong gusto mong gawin ko? Maligo ng nakadamit? Wala ka sa sarili mong pamamahay at puro babaeng tao rito. Matagal lang nakarating ang tao sa buwan. Hindi na uso ngayon ang pakyut. Napakamalas naman ng babaeng matitipuhan mo. Hoy, lahat ng babae na gugustuhan ko, nakakarating sa Gloria. Ito yung tuwalya. O sige, thank you very much ha. Nina, Ito ang listahan ko. Baka nakakaabala ako sa iyo. Bising-busy ka yata. Ninang, dito ka na lang. Masama sa inyo mapagod. Lisa, paki Ano naman para sa ninang tiyayang ko. Dito na lang sabihin mo kay Doming ha. Oo. Salamat ha. Anong hindi pwede? Ang sabi ng nanay mo sa daddy ko, pwede kami kumuha dito na lahat ng gusto namin. Walang sinabi sa akin ng nanay ko. Gusto mo lang talaga kami hiyain, ano? Para magkano lang yan, ah? 999 pesos and 75 centavos. 25 centimos na lang, 1,000 na. Wow! Highway robbery! Para yan lang? Wala na nga kayong pambayad, marami pa kayong sinasabi. Mataray! Miss Cuesta, negosyo ito, hindi charitable institution. Ang hirap sa inyo eh. Sinasamantala nyo, pati kabutihan ng nanay ko. Para sabihin ko sa'yo, ang nanay mo lang nagmamagandang loob. Ang totoo, hindi lang itong inaalok mo sa daddy ko. Marami pang iba. O ano? Aprobahan mo ba yan o hindi? Hindi. Doon ka magsabi sa nanay ko. Aba, talaga pala. Bayaan mo na. Halika na. Makikita mo. Basta ng nanay mo sa daddy ko. Mas nga kayo dyan. Harang-harang kayo. Mga anak ni Pablo Cuesta. Sa susunod, na may kinukuha sa tindahan sila Rita, bigyan mo. Wala silang pambayad eh. Kahit walang pambayad. Naninibago ko sa inyo. Dati ang higpit-higpit ninyo sa negosyo. Wala ka nang pakialam doon. Konting bagay lang. Ang dami-dami mo nang sinasabi. Inay, akong namamahala doon. Pag kailangan nila ng pambayad ng stocks, akong sinisingil nila. Sige, sabihin mo sa kanila, ako ang kanilang singilin. At huwag ka nang mamahala doon. Magmula ngayon, maghanap ka na ibang trabaho! Para ano? Para libre kayo ipamigay ang kabuhayan natin? Hindi mo kabuhayan. Kabuhayan ko, negosyo ko, akin! Akin din dahil anak ninyo ko. At maski man lang bahagi ng tatay ko, akin! Kahit bahagi ng tatay mo, akin! Dahil maski sa batas, asawa mo na bagong anak!
Buti pa, pabalikin nyo na lang ako sa Mindanao. Doon lang ako maghahanap ng trabaho. Ang trabaho? Hindi ka nakagraduate? Puro pagwaldas na ginawa mo, may pera pa ako? Si Jojo, sisihin ninyo, wag ako. Ano? Munting kibot, problema ang dala niyang batugan na yan eh. Problema sa eskwela, sa babae, sa barkada. Eh kung binabanatan kita riyan, O sige, Ay nako, walang mangyayari sa atin kung bangayan ang uunahin natin. Mag-isip muna tayo ng paraan. paraan. Ang dali-dali ng paraan. Maghanap kayo ng matabang isda. Sagpangin nyo. Bingutin nyo. Parating pa kayo pinaglihin ni Mama sa pirana. Dito? Makakakita ka ng matabang isda dito? Eh bakit? Si Anastasio. Matabang isda yun ah. Patay Yung na patay bobong sa'yo. yon? Walang-wala na nga tayo. Delikado ka pa. Tama yan, maganda. Tingnan nyo! Nagkaya tuloy ako! Ito kasi si Jojo eh. Mga pinagsasasabi. Solusyon yun. Kumukha nga yung Tita Minda. Patay na patay ka, Dad. Flip ka talaga, no? Yung bruwang yun? hayaan mo siya. Gusto niya yata maging stepmother yun eh. Bibilis naman ang imagination nyo. Hindi pa kakasal ng dad si Tita Minda. Oh. Baka masunog yan, ha? Rustan, saka na lang natin pag-usapan ang kasal natin. Bakit? Hindi ako makakaalis ng bahay hanggat nandun ang mga kwesta. May nangyari ba masama? Halos lahat na lang dun lang kinukuha sa nanay ko eh. Magmula tirahan hanggang gamit, pati pagkain. Halos sakutin na nilang lahat ng laman ng tindahan eh. Sobra ka naman magsalita. Rustan, hindi mo alam. Kasama ko sila sa bahay, nakikita ko ang lahat. At ang inay naman, nagbago na magmula nung dumating sila sa bahay. Dati alagang-alaga niya ang kabuhayan namin, ngayon halos ipamigay niya lahat. Tumutulong lang naman ang nanay mo dun sa mga tao. Siyempre, bagong lipat, marami pa silang kailangan. Lalo na ngayon, mukhang gipit na gipit sila. Kung ako si Pablo, siguradong hiyang-hiya na ako ngayon. Ang tingin ko sa kanya, hindi siya nahihiya. Ewan ko ba, wala akong tiwala sa Pablong yan. Alam mo, kinatatakot ko, Rustan. Palang araw baka ang inay ko magsisi. Ano? Meron pa ba? Alam mo naman yan si Rustam, malakas kumain yan eh. It's alright, Senora. There's plenty more. Alam mo naman siguro ang kalagayan ngayon ng coconut industry, Minda. Hindi na maasahan. Bawat taon, pawala ang kita. Kaya naisip ko, magnegosyo ng konti. Baka sakaling swertihin. Ayaw ko na talagang magbalik pa sa Mindanao. Magkano ba ikaw mo ang kailangan mong kapital? Mga 50 o 100,000 kaya. Sayang. Halos lahat ng pera ko nasa tindahan. Ano bang ganito? Kasi nag-iimbitaro kami kanina sa tindahan at... hindi pa ako nakakabihis. Pero, kung mga 30,000, Pablo, Sobra namang kumapit ang duming ito. Parang alkitran. kung gusto mo, bukas na bukas din, ibibigay ko sa iyo. Hanggang bukas na lang, Minda. Pablo? Alika muna sa taas. Baka gusto mong mag-tsokolate. Huwag na, nakakaya naman sa'yo. Sa ibang araw na lang. Hatid na kita, Sagdan. Ikaw naman.
ka nang Eh, kasi mahihiya. si Rosa eh. Napaka-mahiyain mo pala. Pablo! Binigla mo naman ako. May kiliti ka pala riyan, ha? Cremil, 31.50. Okay. Lomotil, 65 pesos, ma'am. Tumaas yata ito. Ma'am, ma-adjust pa yan, ma'am. Adjustment. Oh, ito. Dagdag mo ng konti dito, ah. Oh, anong ginagawa mo rito? Dinala kita ng pagkain. Sabi na inay mo, dito ka na raw magkapunan. Sige, dali mo lang sa opisina ko, ah. Oo. Mukha kaya tang bihis na bihis, ah. Manonood akong sine. Di walang kasama ang inay sa bahay? Meron. Sino? Sino pa? Ituloy mo. Lucibol, 12.36. Chloromycetin, 12.95. Oh. Pablo. Oh. Pablo. Bakit? 30,000 pesos! 30,000 pesos! Hoy! Makakala mo wala kaming karapatang gawin ang ginagawa namin! Pablo, sabihin mo nga sa kanya. Kasal na po kami! Okay. Kasal na sila. Bago nila naisip sabihin sa akin, kasal na sila. Kung sinabi pa niya muna sa'yo, papayag ka. Bakit ako papayag? Kaya hindi siya nagsabi, okay? Para habang kinakasal sila, hindi nagugulo ang isip nila dahil sa'yo. Bulag siya. Naniwala siya sa drama ni Aquesta. Kung wala kang paniniwala, magagalit ka nga. Wala ba akong karapatan? Meron ba? Nanay ko siya. Nanay mo, hindi mo anak. Masama bang intindihin ko ang kapakanan niya? Dapat intindihin mo ang damdamin niya. Magkasama yun, Catherine eh. Kung itatali mo ang buhay mo sa kanya, paano na tayo? Dapat nga matuwa ka at kahit nasa States tayo, nandito siya, maligaya siya. Hindi siya liligaya kay Pablo. Ang kaligayahan, nasa isip lang. Pues hindi niya ginamit ang isip niya. Ikaw rin, kaya galit ka. Tamo, ang buhay ng tao parang panahon yan. Minsan madilim, pero hindi palaging ganun. Akala mo babagyo, pero mahawi pala ang ulap.
Hindi pala talaga tutuloy ang ulan. Ang ibig sabihin, hindi mangyayari yung mga takot mo. Pero matindi ang takot ko, Rustan. Pakiramdam ko naliligiran ako ng mga kaaway. Pero imbis na kaaway, pwede mo silang gawing kaibigan. Catherine, hindi magtatagal, magpapakasal na tayo. Remember, naghintay tayo para magtayo ng buhay, hindi para magwasak ng buhay ng iba. Pag alis mo ron, umalis ka bilang kaibigan, hindi bilang kaaway. O pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin makamtang ka lamang. Kulang ka na isang diyang. Kring, kring. Kulang. Yan. O pag-ibig na Okay ka na? Good night. Good night, Tristan. Catherine, Ano yun? good night. Ayoko. Ayoko. Tristan, ano yun? Baka magising ang inay. Sa taas. Catherine, Bye. Tristan. Bye-bye. Sige na, umuwi ka na. Kawawa ka naman. Bakit? Uli na ba ang lahat? Hindi ba? Kung baga sa karera, malapit na sa finish line. Anong finish line ang pinagsasabi mo? Kayang-kaya pang habulin yan. Sabi ko na nga ba, masama ang tama ng malditang ito kay Rustan. Bakit, Rita? Tinamaan ka ba ng palaso ni Cupido rito? Hindi, Dad. Dito. Ah, sa bulsa. Ang kaso, Dad, engaged na si Rustan kay Catherine. Pero isipin mo naman, Dad, kapag silang dalawa nagkatuluyan, ano magiging pakinabang natin? Kung sa bagay, talagang ginagamit mo ito. Tuloy, pasakali. anong kina naman to? Gawin yung epe. Efe. Efe. Flat. At nabalalay ka. Hello? Rita? Si Catherine. Wala, nasa tindahan. Galing ako ron. Wala raw eh. Baka naman pauwi na rito. May message ka ba? Alam mo naman ako, pwede na rin mensahera. Pakisabi mo sa kanya, pupunta ako sa probinsya. May pinaasikaso lang sa akin si Mama. Magkita na lang kami dito pagbalik ko. Basta ikaw, boss, makakarating. Okay? Sino yun? Sino pa? Di si Anastasio. Hinahanap na naman magaling kong kapatid. Hi. Hi. Si Catherine. Wala siya sa tindahan eh. Wala rin siya dito. Baka nasa Ninang Charing niya yun. Siguro. Iwan ko na muna to dito ha. Dinala mo na yata ang buong asyenda niyo dito. Swerte naman ni Catherine. Hindi, para sa inyo lahat ito. Oh, thank you. Sige, tuloy na ako. Teka. Basang-basa ka ng pawis, ha?
Mainit sa biyahe eh. Tsaka nagloko yung aircon ng kotse ko. Dito mo lang hintayin si Catherine. Kung gusto mo, sabay tayo maligo. Sige. Hindi ako nagbibiro. O sige, sumunod lang kayo sa akin. Palagay ko dito, maganda sa lugar na ito. Catherine, mula ngayon, tutulungan ka ni Chona sa pamamahala dito. Gusto raw niya magkaroon ng eksperyensya. Turuan mo siya, ha? Inay, kaya ko naman mamahalang mag-isa dito eh. Wala nang maraming salitaan. Baka manggas gustong mesa. Siguro mas mabuti kung tumayo muna kay sandali nang may usog tong mesa. Catherine, ano ka ba? Hindi yata maganda itong lamesang dala niyo rito. O sige, lagyan mo na lang yung salamin para magmukhang disente naman. Pwede ba iusog mo ng konti at wala nang madaanan? Ang sikip-sikip eh. Abay, tingnan mo ang kabastusan ng batang ito. Hindi bale, Tita Minda. Kaya ko naman pag-aralan mag-isa to eh. Lisa, asikasuhin mo ang trabaho mo. Huwag ka na magalit, Tita Minda. Ako na nag-aalala eh. Baka mamaya dahil sa bago ako, nagkamali-mali ako. Pasensya ka na rin. Naintindihan din. Kumonsulta ka na lang kay Lisa. Tulungan ka niya. Madali lang naman eh. Sakaling merong dumarating na deliveries, tanggapin mo. At kung kinakailangan na bayaran, ay kunin mo yung mga resibo at What's happening, baby? Isa ka pa. Isa pang ano? Isa pang pogi? Tawan mo! Para ko, Reyna! Talaga akong reyna rito at sampid lang kayong lahat! Subukan mong hawakan ako uli. Papatayin kita! Hindi ko matatanggap, Rustan. Si Chona ay papalit sa akin ng mama. There you go again. The jealous daughter. Based on your story, sa tingin ko, binibigyan ka lang ng iyong mama ng isang makakatulong sa inyong negosyo. It's a family business. Let's face it, Catherine. Whether you like it or not, Chona is already a member of the family. Wala akong nakikitang masama ron. Ayaw mo nun, matututo na rin magpatulo ng pawis sa mga akwestas. Teka nga, Rustan. Kanino ka ba? Sa akin o sa kanila? Nagpunta ba tayo dito para mag-away? Ang hirap sa'yo, Catherine eh. Buhat nang dumating sa buhay ninyo mag-ina ang pamilyang yun, sobra ka na mag-react sa mga nangyayari. Ako pa ngayon ang mali. Kung pwede ko lang iwanan ng inay. Bakit hindi? May sarili na siyang pamilya. Maligaya siya roon. Hinihintay ko lang naman ang go signal mo eh. Catherine, ayusin na natin ang lahat. Give them up once and for all. Magpakasal na tayo. Ayokong tumakas sa problema, Rustan. Catherine, hindi na nga problema nangyayari sa inyo mag-ina. Sitwasyon yun na hindi na dapat ihanap ng solusyon. Tsaka,
alam ko naman magpapakasal ka sa akin. Hindi dahil sa gusto mong umiwas sa mga problema. Kundi dahil sa... Rustan, anong gagawin ko kung wala ka? Lintik na tiyon na yan. Puro pakikipag-date ang inatupag. Hayaan mo na, minsan-minsan lang naman kung lumabas sa mga bata. Kaso nga hanggang ano oras naman kayo abutis ni Darber? O, ano naman yun? Nandiyan naman si Rosa. Buti pa. Huwag muna kayo alis doon hanggat hindi ako dumarating. Okay, Susunduin sige. kayo. Oh, nandito na pala ito. Catherine, tumawag daw si Rustan. Anong sabi niya? Pupunta siya rito? Magkita raw kayo sa labas. Tanga ba yun, Pablo? Saan ba yan? Sa Mandarin. Isa pa yung Rustan na yan, ha? Imbes na magpunta rito kung saan-saan ka kinakatagpo. Ano bang klaseng lalaki yan? Parang hindi malinis ang hangarin sa'yo. Kung ayaw niyo pupuntahin si Catherine, edi ako na lang. Saan daw ho sa Mandarin? Sa labi lang daw. Alam na alam ko, no? Mag-iingat ka, Minda. Dad, may lakad ako ha. Saan ka naman pupunta? Chicks to, Dad. Chicks. Uwi na maaga, ha? Hi. Habang hinihintay mo si Catherine, magpainit muna tayo. Matagal na ho kung di umiinom. Oh, iho, nakakahiyang tumanggi sa magiging biyanan. At saka, walang kwenta yung nagkukwentuhan ng walang padulas. Oh, tos! Ano naman ang pagkukwentuhan natin? Saan bagay? Halimbawa tungkol kay Catherine. Makakalabit nga kita, hindi ka mag-gitara. Kailan man plano niyong pakasal ni Catherine? Inunahan niyo ho kami. Dapat daw sa isang taon, isa lang sa pamilya ang ikakasal. Pasabihan lang yan. Takdaan niyo na para makapaghanda na ng mga bata ng panregalo. Si Catherine ho magpapasya nun. Bakit naman si Catherine pa? Bakit hindi ho si Catherine? Sa bagay, si Catherine ay ibang-iba sa kanyang ina. Kung ang gusto niya, siyang nasusunod. Hindi tulad ni Minda. Si Minda ay para bang nasa kamay ko na ang kaligayahan niya. Alam ba ho ni Catherine na dadating ako? Oo! Nainip ka na ba? O baka naman natatakot kang abutan ni Catherine na uminom? Huwag mo sabihin hindi pa kayo kasal under desire ka na. Alainom. Loko, baka tubuan ng kiting yan. Tos! Oh, isa pa. Kaliwete, anang kaliwete. Kaliwete, anang Huwag ka na susunod. Sama itong... Huwag Ila... ka
Rustan? Rustan? Magpapaliwanag ako! Catherine! Magpapaliwanag ako! Catherine! Saan ka titira? Maski na saan, makaalis lang ako sa perong bahay na ito. Catherine, sasama ako sa'yo. Hanggang legang utang mo aalis ka? Hoy, doon ka sa labas at magligpit ka doon! Isa ka pa! Wala akong utang sa inyo. Lahat ng ginasta niyo sa akin galing sa tatay ko. Hindi sa hayop na pamilyang yan. Ah, ganon ha? At ang buhay na binigay ko sa'yo, hindi mo utang sa akin. Ang magaling mong nobyo may kasalanan pagkatapos Ang magaling mo! Yun, nilasing ninyo! Pagkakakuntsaba kayo! Wala akong kinalaman sa pangyayaring yun! Wala! Eh, halos halikan yung puwet na pamilyang yan, sasabihin yung wala! Ganyan ba kababang pagtingin mo sa akin? At pagkakilala mo sa akin? Ano ba ang pagkakakilala niyo sa sarili niyo? Sinabi ko na sa'yo, wala akong kinalaman sa pangyayaring yun! Kahit kailan sinugali kayo! Catherine, tandaan mo ito. Sa oras na lumabas ka sa pamamahay na ito, huwag ka na magpapakita sa akin kailanman! Maski magkita tayo sa impyerno, ayaw ko makita ang pagbubuka ninyo! Rustan, Si Catherine, ho. ayun siya. Nagdidilig. Bakit ka narito? Narito ka eh. Magpakasal na tayo, Catherine. Ano? Magpakasal na tayo. Bakit? Para maligtasan mo si Rita? Gagawin mo akong panangga mo? Catherine, wala akong layon kay Rita. Mali ang nangyari pero nangyari. Okay? Hindi na ako mag-i-explica pa. Ang hinihiling ko lang sa'yo, sikapin natin kalimutan yun. Rustan, kung sa'yo walang halaga yun, sa akin meron. Nainsulto ako sa ginawa mo. Nainsulto rin ako. Wala lang dahilan para balikan mo pa ako rito. Hindi kita kinalimutan kailanman. Ang nangyari sa amin ni Rita ay walang kahulugan sa akin. At kay Rita. Hindi ko masasagot ang para kay Rita. Walang kinalaman ng mga kwesta sa atin. Tayong dalawa lang ang may pakialam sa buhay natin. Ganun pala eh. Bakit hindi mo naisip noon na masasaktan ako sa ginawa mo? Rustan, matagal kang nawala. Pero ni minsan sa puso't sa isip ko, hindi ako nakalimot na mahal kita. Nababalik ka at kapag hindi ka bumalik sa akin, mamamatay ako. 4 na taon, Rustan. Pinatay mo sa isang saglit. At yan ang hindi ko mapapatawad. Mahal kita, Catherine. Kahit hindi nangyari ang mga nangyari at nakasal tayo. Balang araw matutuklasan mo rin ang mga kahinaan ko. Hindi dahil sa nagkukulang ako sa pagmamahal sa'yo, kundi dahil sa tao lang ako. Hindi lahat ng araw maligaya tayo. Nasa atin dalawa na lang yun. Maniwala ka sa akin, Catherine. Rustan, minsan ka lang masisira sa akin. Tama na yun. Babalik na lang ako sa ibang araw. Huwag na. Malis ka na. At ito, maghanap ka na lang ibang pagbibigyan mo nito. Catherine! Hello. Rustan, si Acuesta ito. Kailangan magkausap tayo ngayon din. Wala na tayo pag-uusapan pa. Ginawa mo, hindi mo kayang pangatonan? Huwag na tayo magsisihan. Ang nangyari sa amin ni Rita ay kagustuhan mo. Pwes, pakasalan mo ang anak ko. Sorry, Acuesta. Mamili ka! Pakasalan mo si Rita o didemanda kita. Magkita tayo sa korte.
Nasaan? Wala dito ang aking anak! Huwag na kayo manloko! Sino ba kayo? Ano ba kailangan ninyo? Ako ang kapatid ni Rita! Hindi siya pwede magtago sa amin! Hindi ko tinatago ang aking anak! Wala siya talaga dito! Pakakasalan niya ang kapatid ko! Jo! Barata mo, Jojo! Baka mo! Sige, tirahin mo! Sige! Sorry, Jo! Tayo, Jo! Tabi! Paluin mo! Sige! Bangon! Hoy! Rostan! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo! Kung hindi mapupuno ng korona ang buko ng ulo mo! Ang panahon mo ko! Sige! Gulo ba ang gusto nyo? Tandaan ninyo, ha? Walang dadaan sa bahay namin! At walang gagalaw sa mama ko! Rustan? Rustan? Hoy, Rustan! Hindi pwede yan! Kailangan pakasalan mo ako! Tanga lang ang lalaki na pipikot! Pablo, ano nangyari? Catherine? Catherine? Ano bang nangyayari sa iyo, ha? Ninang, Bakit? walang ano man to. May sakit ka ba, Catherine? Wala ho. Siguro hindi lang ako natunawan. Teka, ano ba ang mabuti sa indigestion? Kayo naman, konting depresya lang, gamot kagad. Sino bang 10 oras ng gabi? Tao po. Aling Chayong. Aling Chayong. Ninang, sige na. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala rito. Catherine, Ninang. kausapin mo na siya. Catherine? 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 Catherine! Catherine!
Rustan, bakit hindi ka na umuwi? Ganito ka na lamang ban lagi? Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganito. Marami kaming pangarap ni Catherine. Bahagi na siya ng lahat ng gawin ko. Lahat ng isipin ko. Nasaktan lamang siya, anak. Mali siguro ang tingin ko. Pero inaasahan ko na kahit nasaktan siya, ay maunawaan niya. Akala ko hindi namin titignan ang sarili namin bilang siya at ako, kundi bilang kami. Bigyan mo pa siya ng konting panahon. para Hindi niyo makapag- kilala si Catherine. Minsan, madali siya magsara ng isip. Hindi ko siya kilala, pero kilala kita. Matigas ka rin, Rustan. Kapag pinairal mo, katigasan ang ulo niyong dalawa. Dito matatapos ang lahat. Ma, hindi mo naiintindihan. Masakit mabigo sa isang pangyayari. Pero mas masakit mabigo sa isang tao. Lalo na kung inaalagaan mo siya ng gusto sa isip mo. Anong gagawin mo ngayon? Babalik ako sa States. Mas tahimik ang buhay ko ron. May alam mo kung kanta rito eh, medyo... Teka muna... Happening... Kanta na ako ah. Ano mga kantang para sa gumagapang? Alam ko na... Kung lumapit dito, lumayo ka. Pero, Iha, Lumayo ka, sabi eh! Lumayo ka! Jonah Yung anak mo! Yung anak mo! May kagagawa ng lahat ng ito! Mga lahi kayo na mamamatay tao! Mga buwisit! Wala Umitin akong tayo kasalanan. sa anak mo! Umuwi Buhay ka ko na ang muna sa kapatid ko! Umitin Wala mo akong ako! kasalanan. Wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan! Kailangan magbayad ang anak mo! Inutang niya ang buhay ng kapatid ko, kaya kailangan magbayad siya! Magbabayad siya! And lastly, the stab wound, measuring 2 by 1 by 5 centimeters, located at the level of the second rib, mid-clavicular line, left, penetrating the upper lobe of the left lung. Salamat, Dr. Luciano, Your Honor. Counsel, you have other questions for the witness? Wala na po. Ang kutsilyong ito ay natagpuan ng mga investigador sa dibdib ng pinatay ni... Objection, Your Honor. Napakalaki po ng pagkakaiba ng salitang pinatay sa salitang napatay.
Objection sustained. Okay. Ayon sa mga investigador, ang napatay ay hindi na nakarating sa kusina. At isa lamang ang malinaw na ibig sabihin ng bagay na ito. Magmula sa kusina hanggang sa pagsalubong sa nasawi ng nasa sakdal ay hawak niya na ang kutsilyong ito. At handa niya nang patayin si Jojo Aquesta. Objection, Your Honor. Malaki rin po ang pagkakaiba ng salitang handa niyang patayin sa salitang handa niyang ipagtanggol ang kanyang sarili para sa isa o sa maraming masasamang loob na hindi niya nakikilala. But Your Honor, ayon sa nasa sakdal, hindi pa man nakakapasok ng bahay ang nasawi. Kilala niya na ito. Allow me to read the statement of Miss Fermente referring to. Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Bakit hindi niyo basahin dyan? Pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Pinagtanggol ko lang. Ako po ang matalik na kaibigan ni Jojo. Madalas po kayong magkasama at kung may lakad, kung gano'n ay alam mong may gusto. Ipagnanasa ang nasawi sa nasasakdal. At nalalaman mo rin na madalas pagtangkaan ng nasawi ang nasasakdal. Objection, Your Honor. Irrelevant and unnecessary. They're just confusing the But issue. Your Honor, I'm only trying to establish the relevant and necessary motivations and backgrounds. Objection overruled. You may proceed. Ngayon, Mr. Moravilla. alam ko na malaki ang galit ni Catherine sa mga magkakapatid ng Cuesta. Lalong-lalo na ho sa kanilang ama. Madalas ko hong naririnig na sinasabi ni Catherine na papatayin daw niya si Jojo at ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid. Pinatay ni Catherine si Jojo. Hindi totoong pinagtanggulan niya sarili niya dahil hindi naman siya pinagtanggulan ng kaibigan ko. Sinusundo siya ni Jojo nung gabing yon para iuwi sa kanilang bahay. Kasama ako ni Jojo nung gabing patayin siya ni Catherine. Pinatuloy kami ni Catherine. Pero nauna pumasok si Jojo sa loob. Kasi lumabas ako. May kinuha ako sa motor. Sandali lang ako sa labas nung maya-maya narinig ko yung sigaw ni Jojo. Sugod ako sa loob. Kitang-kita ko nung saksakin ni Catherine si Jojo. Tapos, binalingan ako ni Catherine. Eh di, tumakbo akong papalabas. Sinungaling ka. Sinungaling ka! Hindi na nakita ang pagtagala ko ni Jojo. Sinungaling ang taong yan! Nasaan kayo nang gabing mangyari ang krimen? Nasa aking kwarto po. Tulog na ako. Walang kasalanan si Catherine. Ang mga tanong ko lamang ang inyong sasagutin, ho? Opo. Ngayon, babalik tayo sa inyong salaysay kanina. Nabanggitin nyo na naging ritual na ang pagpapainom sa inyo ng gamot ni Catherine. Dadalhin kayo sa inyong silid at patutulugin. At hindi nyo alam kung anong ginagawa ni Catherine sa buong magdamag. Opo. Sa madaling salita, hindi nyo alam kung nagpapapasok ng panauhin si Catherine habang kayo natutulog. Oo. Si Catherine po, magpapapasok ng mga lalaki sa aking bahay nang hindi ko alam. Diyos ko, limisan po hindi ginawa ni Catherine ang sinasabi niyo. Natitiyak ko po yun. Kilala ko po ang aking inaanak. Paano kayo nakatitiyak samantalang maliwanag ang inyong pahayag at maliwanag din ang pahayag ng pangunahing testigo? Pinatuloy ng nasa sakdal ang nasawi ng gabing yun. Kusang pinatuloy. At hawak niya na ang kutsilyo. Sa madaling salita, ng gabing yun ay buo na sa isipan ng nasa sakdal ang kanyang gagawing pagpatay kay Jojo Aquesta. Ewan ko. Ewan ko. Basta ang alam ko, na magising ako ng magang yun. Nagkakagulo na sa aming bahay. Ewan ko. Ewan ko. Catherine, namatay mo. Catherine. Hindi ko kusang pinapasok sina Jojo. Binuksan nila ang pinto. Bakit? Hindi mo ba ikinandado ang pinto ng gabi yun? Ikinandado ko po. O paano siya nakapasok?
Paano nakapasok si Jojo Aquesta kung kinandado mo ang pinto ng gabing yun? Ewan ko po, hindi ko alam. Siguro po sinira nila ang pintuan. Kaya lang paglapit ko sa pinto, nandun na si Jojo. Nakapasok siya nang hindi mo na mamalayan? Namalayan ko nga po, kaya ako lumapit. Mr. Vente, base sa iyong naunang pahayag, ay kilala mo lang si Jojo Aquesta ang taong nasa labas. Ang ingay ng kanyang motor, ang malakas na paulit-ulit ang pagtawag sa iyong pangalan. At nang lumapit ka sa pinto, ay dala mo na ang kutsilyo. Hindi ba, Mr. Vente? Sinunggaban niya ako. Pinagtangkaan niya ako. Kaya lumaban ako. Kung hindi lang niya ako pinagtangkaan. Miss Permente, hindi ba totoo na umalis ka sa inyo, naglayas, at nakitira sa iyong ninang dahilan sa may namagitan sa iyong nobyo at kay Miss Rita Aquesta ang kapatid ng nasawi? Hindi ba, Miss Permente? Objection, Your Honor. The question is irrelevant. But, Your Honor, the question is relevant. I want to establish once and for all premeditation and the motive on the part of the accused. Objection overruled. Counsel, you may proceed. Miss Permente? Opo. At ang namagitan yun sa iyong nobyo at kay Rita Aquesta, isa lamang sa malaki at maraming mong galit sa pamilya Aquesta. Idinamay mong nasawi, pinatay mo si Jojo Aquesta! May galit ako sa kanila, pero ni minsan hindi ko naisip pumatay. Ang totoo kaya ako umalis sa amin ay para iwasan sila dahil wala nang ginawang mabuti ang pamilyang yan. Pinatira na sila sa bahay ng nanay ko, hindi pa sila nasiyahan. Gusto nila ang kininan lahat. Kaya lahat ng panloloko, pangagaw, ginawa na nila. Mga walang hiya, mga sakim, para kayo mga linta. May isang tama kapag papatunay dyan na totoong lahat ng sinabi ko. Inapili nila ang taong to, pero hindi niya naisip na pumatay ng kapwa. Inay! Inay! Maawa ka sa akin! Magsalita ka! Inay! Inay! Maawa ka sa akin! Inay! Inay, magsalita ka! Inay, tulungan mo ako! Inay, para mo nangawa! Tulungan mo ako, Inay! 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 Linya! Linya lang hindi nyo matuwid-tuwid! Mga tanga kayo ah! Baka akala nyo nagpunta kayo rito para magpasarap! Ang dudumi ng mga kwarto nyo! Kasing dumi ng mga mukha nyo! Wala na kayong magawang matino dito! Diretso linya! Ikaw! Nakapamiwang ka pa dyan! Bilang! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O ikaw, wala kang dila. Nalulun mong dila mo. Bagong salta ka rito? Anong kaso? Murder. Batay sa mga Tuloy. kababayang iniharap sa hukumang ito, 13. ikaw, 14, Catherine Fermente, ay napatunayang nagkasala ng walang alinlangan sa kasong pagpatay kay Jose Aquesta. Dahil dito, ikaw ay nahatulan ng hukumang ito ng habang buhay na pagkabilanggo. Tigas na naman yung kanan nito. Oo, hinigyan ako ng kanan matigas. Man! Hoy, hoy! Tama na ingay! Bira ko ba kayo? Ingay-ingay nyo! Magpapato na kayo! Sige! Ikaw! Sila! Ganyan! Akala nyo para ka sa palengke! Ano reklamo?
Sige, kain! Ay! Bakit? Guard! Ano ba talaga ang sakit mo? Bakit ayaw patingin sa klinik? Buntis ako, Nori. Ano? Hindi ba dalaga ka? Malaking problema yan. Habang buhay ang sentensya mo, tsak magkakahiwalay kayo anak mo kapag... Si Chona, nasan? Wala rito. Sino ba talaga sinasamahan nun ngayon? Mariosep ka naman, Ani. Anong kala mo sa akin? Checkpoint. Bago lumabas, kailangan tumahan mo na sa akin. Ano ba kayo? Ginagawa ko naman lahat ng gusto nyo ah. Ano? Hoy, maya ka ha. Wala kang ginagawa para sa akin. Putang ina! Hoy, huwag ka magmumura dito. Malas sa negosyo. Bakit? Ano nangyari sa'yo, ha? Oy, oy, oy! Layo, layo! Layo! Gustavo Permente Redondo Jr., I baptize you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Siguro matatagalan bago ulit tayo magkita. Pero pangako ito, pag nasa Germany na ako, susulatan kita lagi. Alagaan niyo siyang mabuti, Ninang. Balitaan niyo ako ng madalas. Wala ba tayong magagawa para dito muna ang anak ko? Ninang, dalawin niyo ako ng madalas. Dalhin niyo ang anak ko dito. Ninang, pangako niyo sa akin. Hindi niyo ibibigay ang aking anak sa ibang tao. Catherine. Catherine.
Kung ako ikaw, bibigay ko na lang yung anak ko sa tatay niya. Di ba may tatay na may anak mo? Siyempre, imposible namang wala. Oo nga, ba't hindi pabigay sa tatay niya? Hindi niya alam. Hindi niya alam na ano. Wala. Saka baka nasa States na yon. Baka may asawa na yon. Bakit hindi mo alamin? Nori, lumang story na to. Tapos na. Ayok nang buksan pa uli. Attorney, Huwag kang mag-alala, Catherine. Ginagawa ko ang lahat para maaksyonan ang ating petisyon para makapiling mo si Junior. Pero, mag-aantay ako. Hindi ako susuko. 2 taon, 5, 7. Basta't kailangan ko lang makasama ang anak ko. Pero, hindi naman yan ibabalita niyo sa akin, hindi ba? Huwag ka sanang mabibigla. Ano nangyari sa anak ko? Hindi tungkol kay Junior. Ang ninang tiyayong mo, namatay na siya. Sa puso. Mga 1 linggo na nakakaraan. Kaya si Junior ay... Ang aking anak. Asan ang aking anak? Lintik na! Rosa! Rosa! Kaya ayaw kong pumipirmi dito sa bahay na ito eh. Puro atungal yung batang yan naririnig ko. Di mo ba kayang patigilin yan? Eh, ano pa nga bang ginagawa ko? Huwag mo ako sasagutin ng ganyan, baka padugi ka yung bunganga mo. Rosa, dali mo yung bata sa kwarto. Talagang hindi kaya ng aking katawan. Ano ba yan? Parang kinakapo na bihig! Isa pa naman kasi to eh. Ang hilig-hilig magsakit-sakitan. Mamatay ka na nga. Sa kanya, walang kasalanan yung bata. Walang mali, lalabas Pag nilabas mo yan, may tama ka sa akin! Eh bakit kasi hindi niya bigay sa ama niya yung batang yan? Dito pa sa atin nakasiksik. Di naman yata alam ni restaurant tungkol sa batang yan eh. Bubuksan ko na, Pablo. Oy, 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 oy! Tumigil ka na yan, ha? Pablo, parang yun ang awa. Ilalabas ko na ho yung bata. At ikaw, Rosa, huwag kang makikilam. Sisigara kita! Po. Hoy, Rosa. Halika nga rito. Halika rito. Ano yung sinasabi mo? Hindi alam ni Rosa yung tungkol sa bata? Ay, ewan ko. Ba talaga bang... Oh, isa ka pa, Rita! Huwag mo pakialaman yan! Rita! Ibalik mo yan dyan! Dad naman eh, kawawa ang bata. Kaya nagkakaganito itong bata eh, pareho kayong tanga ni Rosa. Oh, hindi na. Hindi na. Hindi na. Naku, Nori, mabuti pa ikuha mo siya ng gamot. Nagsabi na ako. Magawa kayo sa anak ko. Huwag itama yung anak ko. Huwag itama yung anak ko. Bagsak na ang tindahan. Wala na magpautang sa atin.
Wala na tayong magagawa kundi ang ipagbili ang bahay at lupang ito. Paano si Catherine? Huwag mo na siyang intindihin. Mabubulok na sa bilangguan yun. Napakalupit mo, Pablo. Dahil sa'yo, tinakwil ko ang kaisa-isa kong anak. Tama ka. Mabubulok siya sa bilangguan. Pati ako nagkasala. Kaya sa pagkakataong to, hindi ako papayag na agawin pa ninyong nararapat para sa... Pablo! Ate Minda! Ate Minda? Rosa. Wag naman pati ikaw. Hindi ka ba naaawa sa akin? Talaga suko na ako, Ate Minda. Hindi na baling hindi niyo ako nasuswelduhan. Pero, wala akong katahimikan dito eh. Pero, paano itong bata? Hindi ko siya kayang alagang mag-isa. Rosa? Hindi ko na rin kaya. Rosa, wag. Wag mong gawin ito sa akin. Maawa ka naman sa amin. Matagal ko nang gustong gawin to, Inay. Kaya lang ang aminin ko, matagal bago nawala ang sama ng loob ko. Saka hindi ko rin alam kung anong damdamin mo sa akin. Galit ka pa ba? O pwede bang maging magkaibigan man lang tayo? Pwede ba akong lumapit sa'yo kahit bilang kaibigan? Puntahan mo naman ako, Inay. Dalhin mo sa akin si Junior. Ina ka rin, maintindihan mo naman siguro ang damdamin ko bilang isang ina. Parang awa mo na, Inay. Saan ang punta? Aber, saan? Aalis lang kami sandali. Tinatanong kita kung saan kayo pupunta. Kasi pupuntahan namin si Catherine. Sandali lang kami. Ah, ganon. Oo, kasi kawawa naman siya eh. Pwes umalis ka pero iwanan mo tong bata. Hindi! Iwanan mo sabi to eh. Anak niya ito! Iwan mo na sinabi! Anak niya ito! Matapang na tong buwang ito! Hindi mo kukunin sa kanya! Talaga bang ganito rito? Araw-araw kang nag-aantay ng wala. Maliit lang naman ang hinihingi ko sa kanya, Nore. Idalaw lang niya sa akin ang anak ko. Kung hindi, sulatan na lang niya ako. Darating din yun. Lagi na lang yan ang sinasabi niyo sa akin. Darating, maaalala rin niya. Pero nasaan siya? Nasaan ang inay ko? Paano tayo ngayon? Hindi dapat malaman ni Catherine tungkol sa pagkamatay ni Tita Minda. Kailangan maibenta na natin ang bahay na ito at nang makaalis na kagad tayo. Hindi ganun kadali, Chona. Kamamatay lang ni Tita Minda mo. Ano lang sasabihin ng mga tao? Eh ano ba pakialam ng ibang tao sa buhay natin? Kailangan pa bang hintayin natin mabulok ang bangkay ni Tita Minda bago tayo kumilos? Kayo rin. Tumatanda na kayo at nagiging masasakitin pa.
Balik na naman tayo sa pinanggalingan natin. Bukas makalawa, buhangin na kakainin natin. Hindi mangyayari yun, Chona. Anong ginagawa ng ama at ng lola ng Junior? Ito po. Yes, ma'am. Ang laki na pala niya. Mataba naman ho, hindi ba? Ang hirap po kasi yung layo sa kusina niyan eh. Ilan taon na ba siya? 2 ho. Paano ang trabaho mo ngayon? Ang ibig ko sabihin, paano kayo nabubuhay na mag-ina? Eto ho. Umaasa pa rin ho kami sa daddy ko. Halos isukan na nga ho kami ng daddy ko eh. Kasi ho noon, ang gusto nila mangyari. Hindi naman ho tama yun, di ba? Tapos ho ngayon, may sakit pa siya. Habang tumatagal ho, lalo siya nagiging bugnutin. Ito ang bata, lagi niya nakikita. Laro nung sigawan. Laro nung saktan. Awang-awa na nga ho ako sa anak ko eh. Ang totoo ho niyan. Kung may mapupuntahan lang kami ni Junior, matagal na ho kami umalis doon. Anak, huwag kang malikod dyan, baka makabasag ka, nakakahiya. Naiisip ko nga, siguro may problema ka. Kaya nasasabi mo lahat kay Rustan. Wala na po ako ibang matatakbuhan, kundi siya lang, Mrs. Redondo. Hamo, iha, pinadala ko na kay Rustan ang mga litrato ng anak niya. Alam kong hindi siya magpapabaya. Hello? O, Ma? May pinadala akong sulat sa'yo, Rustan. Natanggap mo ba? Oo, pero hindi ako nagulat. Anong hindi ka nagulat? Ma, kabisado ko na yung babaeng yun. Rustan, nakita ko yung anak mo. Dala sa akin ni Rita. Maaring anak ni Rita, pero hindi ko anak. Maaari ring anak ni Rita at anak mo. Ma, pag naniwala ka sa drama ng babaeng yun, mabubulag ka. Pero kapag kahit konti, wala kang paniniwala, hanggang sa huli, hindi ka na magbubukas ng iyong mata. Ma, busy ako eh. Kahit na busy ka, makinig ka. Rustan, matanda na ako. Hindi ko na kaya na araw at gabi na iisip kong aking apo na naghihintay ng pagmamahal natin. Alam kong galit ka kay Rita, pero huwag mo na maidamay ang aking apo. Wala naman siyang kasalanan sa'yo, Rustan. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Come on, shoot loose. She will hit you. O, Come on. bang! 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 Kaya ibaba mo na siya. Hayaan maglaro. Hindi ka ba natutuwa at nakita mo ang anak mo? Rita, susustento ako si Junior. Kung gusto mo, lumipat kayo ng tirahan para makaiwas kayo sa daddy mo. At kung ano man ang kailangan mo, sabihin mo sa akin. Kung may magagawa lang ako ibang paraan, hindi ako lalapit sa'yo. Kahit na nga nung buntis ako't hirap na hirap. Kahit na nung mga anak ako na nag-iisa, hindi kita inabala. Tiniis ko ang lahat. Tinakahihiyan. Pati ng mga sama ng loob ko. Talaga lang awang-awa ako sa bata eh. Siyempre, gusto ko rin siya bigyan ng magandang kinabukasan. Kung di mo sana ako tinakbuhan nun, di sana hindi siya nadamay sa mga paghihirap ko. Ma'am, here's the drink for you. Señorita. Thank you. Si Catherine, kamusta? Di mo ba alam? Nakakulong siya ngayon. Bakit? Napatay niya si Jojo. Nasaksak niya ang kapatid ko. Kasi nagkatampuhan sila. Anong tampuhan?
Tampuhan. Tampuhan na magnopyo. Ay, naku. O, ayan. Clip ito, kanina pa sumasakit ang ulo ko. Pati itong damit na to. Sikip-sikip. Para ako sinasakal, ang init-init pa. Uy, buksan mo nga, oh. Ikaw kasi, pa-cute ka pa eh. Kailangan eh. Paano mo niniwala sa akin yun? Oh, kita mo naman ang kapalit. Ha? Wow! Talagang bilib na ako sa'yo. Buhay na naman tayo. Yan ang Iba na sinasabi ko talaga sa'yo. mag-sugar daddy. Wala. Walang relasyon sina Jojo at Catherine. Sang-ayon kay Catherine, kahit na nandun pa siya sa bahay ng kanyang mama, ay pinagtatangkaan na siya ng masama ni Jojo. Sinundan siya ni Jojo hanggang sa bahay ng ninang niya. Pinagtangkaan siya hanggang doon. Nanlaban siya. Nasaksak niya si Jojo dahil sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Kung ganun, bakit siya nasentensyahan? Idiniin siya nung kasama ni Jojo nung gabing yon. Si Anastasio Moravilla. Nagtahi-tahi ito ng kung ano-anong kasinungalingan na sinabi sa korte. Bukod sa'yo, sino pang tumulong kay Catherine? Hindi siya pinabayaan ng kanyang ninang si Mrs. Canlas. Alalang-alala nga ang matanda dahil sa kalagayan ni Catherine. Anong kalagayan? Buntis siya noon. Buntis si Catherine? Oo. Ang totoo, nang maganap ang insidente, ay 3 buwan na ang kanyang tiyan. Anong naging anak niya? Lalaki. At kung hindi ako nagkakamali, sa'yo isinunod ang pangalan ng bata. Si Mrs. Canlas ang nag-alaga sa bata hanggang sa mamatay ang matanda. Anong nangyari sa bata? Dahil nakakulong siya, ang bata ay napunta sa mga akwesta. Si Rita. Kaninong anak yung kay Rita? Si Rita? Wala namang anak si Rita. Tuloy ka. Natatandaan mo pa ba ako, Anastasio? Paano ko ba tayong dalawa lang mag-uusap? Huwag ka mag-alala. Mag-uusap lang tayo. Oh! Anak ko! Jun! Come! Your daddy's waiting! Hi, Rustan. Hindi na kita papapasukin. Pwede na tayo dito mag-usap. Tungkol saan? Alam ko na lahat. Tapos na ang mga palabas mo. Anong palabas? Alam mo na kung ano. Rustan, hindi kita maintindihan. Iwan mo na sa akin ang anak ko. At ito na ang kahuli-huli ang pagkakataong gagawa ka ng kalokohan sa akin. Sa susunod, sa iba mo na subukan ang galing mo. Teka muna. Hindi ako alis dito nang di ko kasama ang anak ko. Kidnap niya ang ginagawa mo ah! Gusto mo magdemanda? Tignan natin kung sino malalagay sa kahihiyan. Bisita? Ang inay ko ho ba? Dala ba ang anak ko? Hindi. Hindi ang inay mo. Iba. Halika. Hello, Catherine. Kumusta ka? May maganda kaming balita ni attorney sa'yo, Iha. Tungkol sa panibagong pagliliti sa kaso mo. Hindi na kita pinapuntarong kahit minsan kasi ayokong magulo na naman ang isip mo, Iha. Alam mo ba kung sino nagpabukas ng kaso mo? Si Rustan Redondo. Pinawalang sala ka ng korte, Catherine. Malaya ka na mula ngayon. Paano? Naalala mo ba si Anastasio Moravilla? Pues, nag-retract siya ng statement niya. Alam na ho ba ito ng nanay ko? At
Attorney? Hindi mo ba alam? Wala na nanay mo. 5 buwan na nakakaraan. Hindi ko nalalaman na walang nakapagsabi sa'yo. I'm sorry. Shona. Rita. May dala ba kayo kahit mainit na sabaw? Tama yan. Unti-unti kang mamatay. Mamatay ka! Nasaan ang anak ko? Wala rito. Anong ginagawa mo rito? Nasaan ang anak ko, ha? Nasaan? Nakirustan. Ano palagay mo sa amin? Yaya? Halika! Halika! Rita! Rita, tulungan mo ako! Rita! Catherine! Ruwa ka, panapasin mo ako dito. Hayop ka! Ha? Catherine, panapasin mo ako dito! Rita, tulungan mo ako! Panapasin mo ako dito, Rita! Catherine, hayop ka! Nakalabas ako dito. Lapit ka sa akin! Rita! Rita! Panapasin mo ako dito! Ang inay ko. Anong ginawa niyo sa inay ko? Ha? Paano siya namatay? Aksidente yun! Aksidente? Paano? Ha? Paano namatay ang inay ko? Hindi ako! Sino? Sino? Nanay mo talaga mamamatay na siya! Ganun, ha? Sino pumatay ngayon? Sino may gagawa, ha? Hindi ko sinasadya! Hindi ko sinasadya! Matigas kasi yung ulo niya eh! Tayo! Hindi ko sinasadya! Baka magkatulog ko dito! Papatayin mo ba ako? Hindi ko sinasadya, sabi! Rika! Wow! Sinasadya! Pinatay mo ang nanay ko! Hinulog mo sa hagdanan! Ganyan din ang gagawin ko sa'yo! Papatay kita! Papatay kita! Mawa! Wag! Mawa! Wag! 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 Papatayin mo ako. Mamamatay tao kang talaga! Hindi ako mamamatay tao. At yan ay alam na alam ninyo. Anong mapapala ko kung papatayin ko kayong lahat, ha? Pagbastan mong mukhang ito! Patsahin mo sa pagmukhang tong di mapilang na kasalanan na ginawa niyo sa akin! Sa aking anak at sa aking ina! Kung wala kayong kasalanan, wala nang matatawag na kasalanan sa mundong ito. Pati kinabukasan ko pinatay ninyo. Pati katarungan gusto ninyong patayin. Pero nagkakamali kayo. Hindi makikinig sa inyong langit. At lalong hindi makikinig sa inyong impyerno. Dahil napakasama ninyo! Napakasama ninyo! Aalis kayo. Sa pusali kayo nang galing. Sa pusali kayo babalik.
Hindi naman anak mo eh. Kinuha ko siya para sa iyo. Anak ko rin siya, di ba? Malayo na ako nung nangyari ang lahat. Wala na akong nalaman miskin na isa. Maraming salamat din sa lahat ng tulong mo, Rustan. Kaibigan mo ko. Sa maniwala ka o hindi. Sa maniwala ka o hindi, hinanap din kita sa lahat ng oras na kailangan ko ng kaibigan. Mula ngayon, paano, Catherine? Sisikapin kong pumangon. Gawa mo yan. Remember yung sinabi ko sa'yo nung araw. Nasa paniniwala lang ng isang tao. Ang kanyang lakas. Okay na. Malaki na ako, Rustan. Kung alam ko lang noon ang alam ko ngayon, marami sanang hindi nangyari. There's Mommy, oh. Nandito na ako. Meron akong binigay kay attorney para sa'yo. Para sa bata. Para sa akin din. Makakahaplos ng konti sa mga sugat ko. Aalis na kami. Huwag muna, Catherine. Ihahatid na kita. Kaya ko mag-isa. Gusto ko lang subukan gawin mag-isa, Rustan. Sundan ang bahaghari sa kanyang hangganan. Baka do'y sakaling ulap mo'y magpaalam at pag napawi ng sanhi ng kapanglawan, muling buksan ang pusong bihag ng karimlan. Kayanin mong limutin luha ng nagdaan. Ba't mo pa iisipin ang dating sumpaan? Sanlibot sang kasawian, pasan mo habang buhay kung di mo ninitian. Dinanas na lumbay,